ay hindi yung eksaktong propitiation kasi alliterated po ang ating pag-aaral, pero yun po ang ating tutukmuin. Now, ang ating pag-uusapan, God is able to conciliate. To conciliate. Huwag kayong mag-alala, tatagalogin po naman natin yung conciliate. Pag sinabi pong conciliate, ay pag-aalis ng galit. Inaalis ang galit. O puot. Ang ibig sabihin pa ng conciliate ay para makuha yung pabor. Biyaya. Ang ibig sabihin, pag pinag-aralan natin yung conciliate, maalis yung galit at maipalit ay pagpapala o biyaya. And then, ito yung nangangahulugan niya, maibalik yung kapayapaan ng magandang ugnayan. So, ang conciliate ay related po yung salitang propitiation. Pag sinabi pong conciliate, inalis yung galit at maibigay yung pabor at pagsasauli ng magandang ugnayan. Ngayon, yung propitiation na ating kinuha ay related po yan sa conciliate. Ang propitiation na 3 beses nating nakita sa Roma chapter 3 verse 25, 1 John chapter 2 verse 2, 1 John chapter 4 verse 10, hinango po yan salitang Grego na hilasmos. Hilasmos. Na ang ibig sabihin po na yan, ito'y tumutukoy yung bang yung sakripisyo na sumapat para alisin ang galit ng Diyos at maibalik yung pabor. Ibig sabihin ng propitiation, mga kapatid, ay may tulad natin na mga magulang na galit sa kanyang anak na babae sapagkat pinag-aaral pa ay nagtana na. Digat ganun tayo. Kayo mga magulang, kayo may mga planong pag-aralin ng inyong mga anak, nakalantak ng tanan. Ay, ang talino pa naman, kaganda-ganda pa naman, di kis. Sumang na sumang, huwag magpapakita sa anino mo. Sapagat pag nakita kita, kititirisin ko. Sa madali sabi, galit na galit ang mga magulang. Pero, nung umuwi, may dalang apo. Ay, ang pogi, kamukha daw ng lulo. Nawala ang galit dahil nang makita ang apo. Parang walang masamang ginawa ang anak, parang hindi nagtanan, parang hindi sumuway sa magulang dahil humupa ang galit nang makita yung apo. Hindi ko sinasabi kayo magtanan at magdala agad kayo ng apo. Nagbibigay lang ako ng halimbawa. Alam niyo ba, ang Diyos ay na galit sa iyo dahil lang iyong kasalanan. Pero nahupa at nawala dahil lang inialay na buhay ni Kristo. Naintindihan niyo ba yan? So, ang ating pag-uusapan ay yung pag-aalis ng galit ng Diyos sa ating mga makasalanan sa pamagitan ng sakripisyong ginawa ni Kristo. Klaro ho ba? Ngayon, kung wala kang apo, patay ka. Kaiinisan ka ng iyong mga magulang habang buhay. Kung wala ka kay Jesus, paimpyerno ka talaga. Bakit? Ang galit ng Diyos ay hindi lang sa kasalanan. Ito yung itutuwid ko sa inyo. Ha? Ito lagi yung napapakinggan ninyo eh. God hates sin, but He loves the sinners. I don't believe that. Para patunayan ko sa inyo, Psalms chapter 5, verse 4 and 5. Tunghayan po natin. Sapagkat ikaw ay di isang Diyos na may kaluguran sa kasamaan. Hindi siya tipong Diyos na natutuwa sa kasamaan. Ang masama ay hindi tatahang kasama mo. No? Sino ba yung masama? Makasalanan. Hindi ang kasalanan lang ang hindi tatayo sa Diyos, kundi yung mismong masama. Pagdating ng verse 5, tingnan niyo po, ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin.
iyong kinapuputan lahat ng mga manggagawa. Hindi mismo yung ginawa lang, kundi yung mga manggagawa mismo. Kasi partial ang kanilang preaching eh. Ang sabi nila, He hates sin, but He loves the sinners. And mind you, walang sinner kung walang sin. Iyong kinapuputan ang lahat ng mga manggagawa. Manggagawa mismo. Ikaw ba'y makasalanan? Ikaw ba'y nagkasala? Alam nga naman ng Diyos, paano ka naging makasalanan kung wala ka namang sala? Alam nga namang hindi damay ng kasalanan yung gumawa mismo. Sino ba ang ikinukulong? Yung kasalanan o yung makasalanan? Sino ba ang wanted? Yung ginawang kasalanan o yung gumawa ng kasalanan? I don't believe with that kind of preaching. Masyado kasing man-centered ang mga gospel ngayon. Masyadong mabait. Alam niyo ba mga kapatid, kaya ang tayo magsisisi, dapat matakot ka. Ikaw mismo ang mananagot, hindi yung ginawa mo. Tama ba? Alam niyo ang tao, matilabsikan laan ng dumi. Ng dumi. Alam ba, talibsikin ka ng ebak. Ay, apektado ka na tilabsik lang yun. Ang baho mo ka. Pero natilabsikan ka. Hindi man ikaw yung tae. Natilabsikan ka. Tayo, ang kasalanan, hindi lang tilabsik. Napuruhan tayo. Kayo may makasalanan? So ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, sa salitang God is able to conciliate. Ginawa lang nating C kasi lahat ng ating pinag-uusapan ay C. Pero ang ating din talaga ay propitiation. Kasi yan ang yan ang synonym ng propitiation. Ano nga ulit yung Yung conciliate, malis ang galit, at may balik yung magandang samahan, at may bigay ang biyaya. Ganyan din ang meaning ng propitiation. Kinuha natin, mula sa Gregong hilasmos, ibig sabihin, ang Diyos ay nasapatan sa inihandog ni Kristo, at alang-alang sa Kanya, kung mananampalataya ka sa Kanya, wala na ang galit. Nalubag. Napawi. Ngayon, kung sa iba ka pupunta at hindi kay Kristo, mamamatay kang galit ang Diyos sa iyo. Una natin dapat maintindihan, in relation to propitiation, God is able to conciliate. Number one, ito po yung mahalagang dapat natin maintindihan. Bakit may puot ang Diyos? Nakakalungkot. Alam kung bakit maraming tao walang takot sa Diyos? Dahil ng mga preacher na laging sinasabing, mahal ka ng Diyos. Balansi dapat. Sabi ni Pablo, hindi ko ipinagkait sa inyong ituro ang buong kapasyahan ng Diyos. Number one, ito'y dapat nating maintindihan kung bakit mayroong salitang propitiation, pampalubag-loob, nag-aalis ng kasalanan, nagpapanumbalik ng magandang paikipagtunguhan. Paikitungo, magandang relationship. Ito ang dapat involved na maintindihan natin. Number one, bakit ba ang Diyos ay galit? Bakit kinakailangan lubagin ng Diyos? Ibig sabihin, kung bakit kinakailangan lubagin ng Diyos, may dahilan siya kung bakit nagagalit sa iyo. Hindi isusulat yung salitang propitiation na pangpalubag kung wala namang lulubagin sa Kanya. Naintindihan niyo ba yan? Si Utoy, ako itaka, nung ako'y liligo, may nakababad na t-shirt. Sabi ko, Utoy, bakit ito? Nilagyan pa ng sunrocks. Ay nakapamahid daw siya ng may ketchup. Yun yata ang bili ng ina para wag magmantsa. Sabi ko, bit mo binabad yan? May mantsa eh. May dumi eh. Hindi ka lilinisin kung wala namang lilinisin.
Hindi ka kagagalitan ng Diyos kung wala namang sukat, ikagalit. Bakit pag-uusapan yung propitiation sa Bible, yung paglulubag, yung pagbabalik ng pabor ng Diyos at pagpapanag-uli ng magandang relasyon sa Kanya? Bakit? Nawala yan sa halamanan ng Eden. Di ka? Kaganda ng ugnayan ng tao at ng Diyos ng una. Di ka? Actually, si Adan at si Eva nga, hubad-hubad. Walang damit. Walang kahiyaan. Walang malisya. Walang kasalanan. Pero nang makinig sa tinig ni Satanas, pinalaya sila, naputol na relasyon. Bakit? Ang Diyos ay galit hindi lang sa kasalanan, maging sa makasalanan. Oo, kaya maraming taon, di takot tuwan-tuwa sa kasalanan. Kasi ang Diyos lang na may galit sa aking ginagawa, pero sa akin hindi. Sino may sabi sa'yo? Ba hindi ka magbasa ng Bible? Yung honest na pagbabasa ng Bible. Amen? Halimbawa, estudyante, nagbulakbol. Bigay ginagawa ng ganyan. Hindi ba damay yung bulakbol? Sino parurusahan? Yung ginawang pagbubulakbol o mismo yung nagbulakbol? We cannot separate sin and sinners. Amen? Number 1. The disobedient abides under God's wrath. Ang masuwayin ay nananatili sa puot ng Diyos. Sa madaling sabi, kaya kinakailangan yung propitiation, conciliate, at ang Diyos lang ang kayang gumawa na ikimai-conciliate dahil ang Ama lang ang nagsugo ng sukat ikakaalis ng ating parusa at galit ng Diyos. Mind you mga kapatid, labas kay Jesus, ang Diyos ay galit sa iyo. Huwag kang palagay-lagay ang loob. Marami ang tao sa may mga ako'y dati nagbabantay, yung sa ewan ko alam niyo yung pakiskis. Yung ibong pakiskis. Yung nagawa ako ng kawayang matilos na may silo sa dulo. Walang kaalam-alang pakiskis. Kanta pa Magkamali-mali lang siya doon. Putol ang paa niya, huli siya. Ibaabangi ko. Ganyan ang maraming tao. Pabinggo-bingo pa, isang araw may pa-impyerno na. Pasini-sini pa pahuburlis-burlis pa sa Facebook. Walang kamalay-malay, siya'y nasa ilalim ng puot ng Diyos. Sa totoo na, alam niyo ba, wala kang karapatang maging masaya hanggat hindi mo siya kilala. Bakit? Nakaabang sa iyo'y impyerno. Tingnan niyo po, basahin natin. Roma 1:18. Magbabasa tayo ng mga talata. Sapagkat ang puot ng Diyos. May puot ba ang Diyos? Ayaw nila ipangaral yan. Sino ka para hindi pangaral yan? Hindi mo may appreciate ng tama ang pag-ibig ng Diyos hanggat hindi mo binubulatlat muna na may Diyos na namumuhi. Hindi lang sa kasalanan, kundi sa makasalanan. Pag binasa mo ang chapter 1, lahat ng kasalanan ipinakilala dyan. Wala lang tayong panahong basahin yan. Sapagkat ang puot ng Diyos, puot ng Diyos Kaya nga may tsunami. Kaya nga may gera, kaya nga may bilangguan, kaya pumuputok ang bulkan, kaya ang daming kalamidad na nangyayari. Dahil mayroong isang banal na Diyos na hindi natutuwa sa makasalanan. Yan ay introduction pa lang ng paghihirap. Huwag kang umasa ng kapayapaan na nabubuhay ka sa kasalanan. Huwag kang umasa at umasam ng magandang kapalaran mo kung ang Diyos ay galit sa iyo. Alam nyo, lagi ko naulit, ang isda matagal nang nasa dagat, hindi nagmamalay na siya'y basa. Ang hirap na yan, tagal nang nasa dagat.
Hindi malay nabasa. Ang tao, tagal na naglulugami sa kasalanan. Wala lang. Amen? Tagal na nagkutong-it. Tagal na naninigarilyo. Tagal na nagdodota. Tagal na nagmo-mobile legend. Tagal nang naninilip. Tagal nang immoral. Tagal nang sinungaling. Tagal hindi nagbabasa ng Biblia. Tagal hindi nagsisimba. Tagal ng masama ugali. Wala lang nakakatawa pa kasi hindi alam na may Diyos na galit. Na hanggat hindi mo nakikilala si Jesus, hindi nahuhupa ang galit ng Diyos. Kasi walang makapag-aalis ng galit ng Diyos, kundi yung ibinigay na Diyos na solusyon, yung inosente na pako sa krus. Are you with me? Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan. Ang Diyos pala ay galit na galit sa lahat ng kasamaan. Ito pa ang malupit. Kaya idiniin pa yung siya'y galit na galit laban sa lahat ng kasamaan. Bakit? At kalikuan ng mga tao na sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Ano ibig sabihin ng sinasawata? Ang katotohanan ng kalikuan, alam naman ng tao ang tama, pero ang ipinipilit pa rin ay yung mali. Amen. Hanggat wala ka kay Kristo, hindi tumpak na sabihing mahal ka ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. Kaya kung wala ka kay Kristo, nasa ilalim ka ng puot ng Diyos. Si Jesus lang ang pamawi. Siya yung apo na iaaro mo sa galit na galit mong mga magulang dahil nagtanan ka. Naintindihan niyo ba yan? May puot ho ba ang Diyos? May puot ho ba ang Diyos? Napakababaw naman ang prinsipyo ng tao na nagsasabing ang Diyos ay puro pag-ibig. Sa totoo na ho, ang pag-ibig ng Diyos ay nakakatakot ding pag-usapan. Tignan niyo pa ang Hebrew chapter 1 verse 9. Hebrew 1 verse 9. Ano sabi ng Bible? Iniibig mo? Sino ang tinutukoy niyan? Verse 8, si Kristo. Kasi ang personang binanggit diyan ay two persons of the Trinity in just chapter 1 of Hebrews. O Diyos. Tungkol sa anak o Diyos. Ngayon, itong anak na ito, ang Diyos na ito, iniibig mo ang katwiran. Ang Diyos ba'y pag-ibig? Ang Diyos ba'y pag-ibig? Pero mahal ng Diyos? Sabi ng talata, ang Diyos ba'y pag-ibig? Ano ang mahal ng Diyos? Ang tanong, matuwid ka ba? Yan ang problema Ang Diyos ay matuwid, tayo baluktot, hindi panama. Kaya ang kinakailangan ng Diyos para ikay may tuwid, isinugo yung anak na walang kasalanan. At kapag ikinanampalataya kay Kristo, yung katwiran ni Kristo ang ibinibigay sa iyo. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, swak na swak sa iyo, pag si Kristo'y nasa iyo. Pero pag wala, paano kang mamahalin ng tama, ay siya'y banal at matuwid. Natindihan niyo ba yan? Pambira, ang tao, kung magsinungaling, tatawa-tawa lang. Akala, ang pag-ibig ng Diyos susuko sa atin. No, ikaw ang sumuko sa Diyos. God will be holy forever. Hindi siya nagko-compromise ng kanyang kabanalan. Hindi sasabihin ng Diyos, ay total, hindi din naman kita masaway. Sige na nga, payag na. No way. Ang Diyos ay banal, magpakailanman. Matatanggap ka lang niya kay Jesus. Kaya huwag mo ipagmalaki ang relihiyon mo. Huwag mo ipagmalaki ang kabaitan mo. Mas maraming mabait sa iyo, pero si Jesus namatay pa rin. Hindi nga tayo umubra kay Job, hindi tayo umubra kay Pablo sa kanilang kahusayan. Lalo na tayo.
Eh kung sila ngay hindi ligtas at wala may pagmalaki, eh ikaw pa, hindi ka naman pala simba. Tama. Hindi ka naman mapanalanginin. Anong iaaraw mo? Kahit nga si Pablo walang maiaraw, sabi, nakita ko nga aking sariling walang katwira sa aking sarili kahit sa kautusan, kundi sa katwiran ng pananampalataya kay Kristo. Bakit? Si Jesus lang ang katwiran. Gusto niyo bang ikaw ay mawala sa galit ng Diyos? Huwag kang magtago sa relihiyon. Huwag kang magtago sa edukasyon. Huwag kang magtago kahit sa donasyon. Magtago ka kay Kristo. Bakit? Siya yung pampalubag loob. Klaro. Meron tinatawag sa Bible na City of Refuge. Kung kayo nagbabasa ng Bible, lahat ng wanted, yun man ay guilty or innocente, may mga vengeance, may mga paghihiganti, galit na galit. Alam ba, si Utoy nakapatay. Sinadyaman o hindi. Yung mga kamag-anak na pinatay na yan, talagang hahantingin yan. Buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. So, ang Diyos, ang ginawa, nagpatayo siya ng mga city of refuge. Ibig sabihin, kapag labas ka sa syudad na yon, patay ka, aabutin ka ng mga maghihiganti. Kapag labas ka kay Kristo, aabutin ka ng puot ng Diyos. Klaro ka ba? Para ba? Alam mo, ang dami pong binanggit na kasalanan diyan. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, kabaklaan, katumbuyan, ang dami. Lahat ng kalayawan, naandyan. Lahat ng kasalanan binanggit niya sa kapitulong yan. Tapos, wala lang sa Diyos, nakangiti lang ang Diyos. Ang babaw na preaching na yan. Ang babaw na doctrine yan. Alam mo sa totoo na, sabi nga huwag nating lagyan ng asukal ang ebanghelyo para lang maging matamis. Naintindihan niyo ba yun? John chapter 3, verse 36. Tingnan niyo po sabi. He that believeth on the Son. Tagalogin na nga natin. Tingnan niyo ha. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Kundi, ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. English natin. Nagkakaintindihan ba tayo? He that believeth on the Son hath everlasting life. Hindi magkakaroon, meron na. Alam mo, may mga maling aral na nalipanap. Katulad ng Seventh-day Adventist. Meron tinatawag silang investigative judgment. Hanggat buhay ka, hindi mo mapipiho. Pero sabi ng Bible, buhay ka pa lang, meron ka ng buhay na walang hanggan. Kapag nananampalataya ka kay Kristo. Pero, and he that believeth not, ayan the Son shall not see light. Kung hindi ka nananampalataya, hindi mo makikita ang buhay. But, the wrath of God abideth. Ibig sabihin, hanggat wala ka kay Kristo, nasa ilalim ka ng puot ng Diyos. Bakit may pag-uusapang propitiation? Bakit tayo nag-aaral ng God is able to conciliate? Kaya ng Diyos na maalis ka sa kanyang puot at maibalik sa iyo yung pabor at magkaroon kayo uli ng magandang relationship ng Diyos. Ano pa tatawagin kang anak at dadalhin ka sa langit? Bakit itinuturo yon? Bakit kinakailangang maalis ka sa galit ng Diyos? Dahil nasa galit ka nga ng Diyos. Bakit? Makasalanan ka. Hindi ka cute. Magpa-iswar-iswar ka na. Hanggat wala ka kay Kristo, ang Diyos ay nagagalit.
Hindi niya pinanghinayangan itapon si Lucifer mula sa langit. Bakit? Ang Diyos ay galit. Hindi lang sa kasalanan, pati kay Lucifer na nagkasala. Hindi niya pinanghinayangan ang bilang na 1/3 ng mga anghel na ibulusok kasama ng dragon. Bakit? Hindi lang siya galit sa kasalanang ginawa ng mga anghel, galit din siya sa mga anghel na gumawa ng kasalanan. Kung yung mga anghel, kinagalitan niya, ikaw pa kayang galing sa alabok lang. Pagka hindi ka nagsisi, may pupuntahan kang dilubyo. Ha? If you will not believe Christ, you will be, ano sabi ng Bible? Abides under God's wrath. Ibig sabihin, kung aalis ka dito ngayong umaga na hindi ka nagsisisi ng iyong kasalanan, kahit hindi man kita pasabayin, kahit hindi man kita taasin ng kamay, pero sa puso mo habang naikinig ka ngayon, Lord, ako yun eh. Kahit naikinig ka pa lang, bumulong ka na. Lord, sorry po. Sabi ko sa inyo, wala kang karapatang magdiwang na ikaw ay may masamang nakaabang. Alam mo, kamatayan mo lang ang inaantay. Dadalhin ka na sa parusang walang hanggan. Pero bakit nagkaroon ka pa ng pagkakataon mapakinggan ito? Malay mo. Habang nakikinig ka, nakilos ang Diyos sa iyo. Huwag kang papayag na mamatay, nagalit ang Diyos sa iyo. Bakit? Kayang lubagin yan ng Diyos. God is able to conciliate. Kaya ng Diyos lubagin. Anong lubagin? Hupain, alisin ang galit. Bakit? Pag nasa iyo si Jesus, pag sinampalatayaan mo si Jesus, wala nang ikagagalit sa iyo ang Ama. Naintindihan niyo ba yan? Paliwanag mo ba? He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Ibig sabihin, nabubuhay kang nag-aantay lang mamatay, paimpyerno ka na. Bakit? You are under God's wrath. Klaro? Akalungkot ang tao, ano? Burlisang-burlisan. Barikang-barikan. Lamyarda dito at lamyarda doon. Wala lang. Yan pa ang masama sa kasalanan. Parang ang isda na tagal na sa dagat, hindi ramdam na basa. Ang tagal mo nang nasa kasalanan, masaya ka pa. Magsisi ka na. Amen. Humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan. Sa pantalata, Efeso chapter 2, verse 3. Kaya may propitiation, conciliate, may ikinagagalit ang Diyos. No? Hindi naman ang Diyos magagalit nang walang dahilan. At ano yung dahilan? Sana kita mo yung dahilan. Kasalanan. Taso dito yung kamay ng walang kasalanan. Ibig sabihin, galit ang Diyos. Huwag mo sasabihin sa kasalanan lang. Pati sa ating gumawa. Sa gitna ng mga iyon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman. Nangabubuhay sa kahalayan ng ating laman. Ibig sabihin, tayo ay anod na kung ano yung gusto ng ating laman. So, totoo na. Ang tao na may walang pakialam sa Diyos. Ang pakialam na tayo kung ano yung gusto niya. At ang sasabihin pa rin, wag mo akong papakialman. Buhay ko to. Sa gitna ng mga iyon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, nating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. Wala tayong kakontrol-kontrol. Hada tayo, diri-diritso.
At tayo na ay katutubong mga anak ng kagalitan. Ano sabi? Katutubo. Ano ibig sabihin? Tayo'y likas na anak ng kagalitan. Ibig sabihin, tayo'y anak ng puot. Ibig sabihin, kung ikaw ay katutubong mga anak ng kagalitan, ang ibig sabihin niyan, ikaw ay pinanganak sa ilalim ng sumpa ng Diyos. Sa pagiging makasalanan. Are you with me? Ang kasalanan ay sumpa. Kaya si Kristo ay napako para hanguin tayo sa sumpa. Ngayon, kung hindi ka makikinig dito, hindi mo pagsisisihan ng iyong kasalanan, nananatili kang anak ng kagalitan. Ano ang salitang anak ng kagalitan? Hindi anak ng kagalakan. Hindi anak ng kaluwagan. Ang tawag pala sa makasalanan na mahilig sa laman, na nabubuhay sa laman, ay anak ng kagalitan. Ibig sabihin, ikaw ay anak na nasa ilalim ng sumpa. Ikaw ay anak ng sumpa. Are you with me? Yan tayo. Bakit tinuro yung propitiation? Bakit tinuturo sa Bible yung conciliate? Ang Diyos ay kaya kang i-conciliate. Kayang ibalik ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo, magandang relasyon sa iyo, alisin yung muhi. Pero, anong mag-aalis? Ang liwanag, si Kristo lamang. Pandalwa, the disobedient abides under God's wrath. Then, ito pa malungkot. The deficient sinners are unable to discharge God's demands. Ay po malupit ito ha. Nakikinig pa ba kayo? Kung bakit mga kapatid pinag-uusapan yung conciliate, propitiation, una, dahil ang Diyos ay galit sa iyo. Bakit? Makasalanan ka. Ito pa malupit. Yung kasalanan mo, hindi mo kayang alisin. Yan pa, mabigat yan. Hindi mo kaya. But God is able. Amen? Hindi mo kaya. Ngayon, si Mana Santana naman, yung iba magpapahagupit para daw magbawas ng kasalanan. Iba magpapapako sa cross para daw magbawas ng kasalanan. Pinalalala mo lang ang kasalanan mo. Bakit hindi naman yan ay tinuturo ng Bible? Mga paabok-abok ka pa. Ha? Ano ang mga kasisinungaling ng turong yan? Ha? Bakit God is able to conciliate? You know why? The deficient sinners are unable to discharge God's demands. Hindi mo naman kayang gawin yung dapat mong gawin. Kaya nga si Jesus ang gumawa. Para patunayan ko sa inyo, hindi mo kaya. Roma 8 verse 7 and 8. Tingnan nyo ha. Andiyan pa ba kayo? Kaya mga kapatid, makinig kayo. Kung kayo ay lalabas dito, hindi nyo ito naiintindihan, o naiintindihan nyo, pero hindi nyo maluwag na tinatanggap at sinasampalatayanan, mind you, ang nakabuntot sa iyo'y puot ng Diyos. Yung iba, gustong-gustong ang nakabuntot sa akin ay swerte. Ang nakabuntot sa akin ay hiyang, pagpapala. No. Kapag wala ka kay Kristo, ang nakabuntot sa iyo'y sumpa ng Diyos. Imagine that. Ay tawa pa yan, tao. Gadiwang pa, hindi nila alam na ang Diyos ay sunok na sunok na. Ano ba yung salamang sunok na sunok? Hindi sinok ha? Sunok. Ayan ang maganda sa mga Batanggin yun. Daming salita. Ay may sunok na. Umay na, aning-ani na, rimarim na, ikigatawa pa. Walang cute sa paningin ng Diyos na hindi nagsisisi at nananampalataya. Talaga ng Facebook, kanya-kanya ko. Pag nakita mo ng sa personal, layo ng kuha. Di filter lang. Kala mo, masaya ka na doon. Ang babaw ka ng kagalakan ng tao.
Lalimit! Minsan, Kristiyano pa. Ang malalim na kagalakan, yung alaman mong napatawad ka sa iyong mga kasalanan. At ikaw ay palangit pag namatay. Tama ba? Yung simot ng Diyos sa iyong kasalanan at ang Diyos ngayon naka-smile sa iyo. Yayakapin ka ng Diyos. Ang Diyos ay nag-aantay na sa iyo sa langit. Yun ang magandang lalim at kagalakan. Hindi yung puro mukha. Puro din naman daya. Gumandang babae, ang daming nagastos, milyon-milyon. Ay bakit? Ay pirat ay biglang tumangos. Nakakalungkot. Hanggat ang tayo hindi nagmamalay sa Diyos, mamamatay na lang na nasa ilalim ng puot ng Diyos. Maliwanag ko ba? Tingnan niyo po, ang malungkot nito, hindi mo kayang umalis. Hindi mo kayang umalis. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay paikipaggalit laban sa Diyos. Yung tukmo ng makasalanang tao, hindi naman laman yung muscle, kundi ito yung makasalanang likas natin. Lahat tayo makasalanan. Tayo ay pinaglihis sa kasalanan. At ang kasalanan yan ay tumutukoy, nilalarawan ng laman. Kaya nga kahit Kristiyano, may kasalanan pa rin. Bakit nasa laman pa eh? Hanggat hindi tayo nag-glorified body, walang tunay na santo. We are saints before God in account of Christ. But not because of us. Bay, magpakatotoo tayo. Lahat ng lalaki, pag nakakita ng legs, ay maglalawayan. Iba na lang kung matanda ang legs. Kaya sabi ko sa inyo, pag opposite sex, distansya amiga. Are you with me? Amen. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay paggalit laban sa Diyos. Bakit? Hindi napasasaklaw. Ano ba napasasaklaw? Hindi nagpapailalim. Ang tao ay nakamana ng rebellion na itinanim ni Satanas. Ang una ng rebelde si Lucifer. At nung ikay magkasala, na ipasa yan sa atin. Di ba si Satanas na ganyang ahas? So, yung ahas ng makagat si Adan at si Eva, yung kanyang kamandag, nananalaytay sa lahat ng binhi manggagaling kay Adan at kay Eva. Ganyan katindi ang kamandag ng kasalanan. Ganyan ang kasalanan. Lahat ng magiging tao, dadaloy ang kamandag ng ahas. Isa sa kapahayagan ng kamandag, di mo kayang magpailalim sa Diyos. Totoo yan. Totoo yan. Bible yan. Ako'y naniniwala kapag unsaved pa, hindi talaga kaya. Pero nakakalungkot yung nagsasabing saved, hindi rin kaya. Please, examine yourself. Don't just claim. 2 Corinthians 13 verse 5, examine yourself whether ye are in the faith. Ang hindi lang pwede magpasakop ay hindi paligtas. Pero kung ligtas ka na, bakit palaban ka pa rin? Sabi nga sa inyo, ang ligtas makakasuway, pero hindi pasaway. Ang ligtas ay makakasuway, pero hindi pasaway. Klaro? Amen? Isaiah 64 verse 6. Ano sabi dyan? Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi. At ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi. Yung pinagmamalaki mong katwiran, basahang marumi lang yan. You have nothing to boast. Kaya hindi mo kaya eh. Kaya nga ibinigay ng Ama ang anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay magmapahamak. Ngayon kung ayaw mong sumampalataya, talagang mapapahamak ka. Why? You are under God's wrath. Nasa ilalim ka ng puot ng Diyos. Ang sumasampalataya may buhay na walang hanggan. Pero ang hindi sumasampalataya ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Kaya wag kang didiwang-diwang. You have no right to be happy apart from Jesus. Kahit magpista ka lagi.
Kahit ngumiti ka lagi, ngiting paniki yan, hanggat hindi ka napapatawad ng Diyos. Amen? Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi, at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat. Nalalantang gaya ng dahon. Nakita na ba kayo ng lantang dahon? Wala tayo. Ito, eternal plan ito eh. Wala talaga itong pagkalanta. Nakita ba ng nalalantang dahon? Ano ba, ang nalalantang dahon, walang kontrol sa kanyang sarili. Tangay-tangay yan ng hangin, tangay-tangay niya ng agos. Ano po, tayo tinulat sa nalalantang dahon, tinatangay kami ng mga kasamaan. Hindi mo talaga kayang umalis. Para kang dahon, hindi mo kayang kontrolin. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Lahat ng pagsisikap, lahat ng relihiyon sinapian na, pati demonyo sumapi na sa kanya. Lahat na ginawa, hindi mo nga kaya. Kaya nga ibinigay ang anak dahil only God is able. Klaro. Kaya kung di ka pupunta kay Jesus, para kang dahon, natuyo. Hindi mo kayang magbago. Bakit? Tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Amen? Kita ko pag nalalaglag yung tuyong dahon, hindi diretso. Wang, wang, wang. Pagkalma pa yun, gayon. Pero pag malakas ang hangin, nakakita na ba kayo nun? Tanyo ang tao, hindi makadiretso eh. Ako sisimba na lagi. Pero wala ulit. Hindi kaya. Ako'y magbabait na, hindi pa rin. Ako sasabi ng sarili yun, hindi pa rin. Hindi mo nga kaya. Kaya kinakailangan ang Diyos. Si Jesus. Are you with me? Kung kaya ko lang, tutulungan ko kayo eh. Pero ang kaya ko'y mangaral. Kaya ipagpray niyo ang pastor sa bawat pangaral. Hindi naman yan sa paghabi ng salita, kundi sa Diyos na gumagawa. Ano ho? Nindihan niyo ba yan? Kayo man nakikinig dito, aramdaman niyo ba? Galit sa iyo ang Diyos. But God is able to conciliate. You are not. You cannot. You cannot. Psalms 49, verse 7 and 8. Tapos ko kaya ito. Wala sa kanyang makatutubos sa anumang paraan sa kanyang kapatid na magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya. Bakit? Verse 8, sapagkat ang katubusan ng kanilang kalwa ay mahal. Hindi yan kaya sa dasal. Naku naman. Kaya yung mga reliyon, negosyo yan. Bumayad ka ng bumayad sa padasal. Bumayad ka ng bumayad sa pamisa. Hindi yan nababayaran ng ganyan. Ha? Pwede ka matisod sa akin, pero mahal kita. Bakit ko sinasabi to? Huwag kang pauto sa bawat aral. Mahal. Sabi mahal. At ito'y naglilikat. Alam mo kung kailan nabayaran? Nung si Jesus ay mamatay. Tingnan niyo po ang 1 Peter 1 verse 19. Naalala ko lang. 1 Peter 1 verse 19. Nandiyan po ba kayo? Para maunawaan natin, verse 18. Verse 18. Na inyong nalalaman kayo tinubos. Hindi na mga bagay na nasisira ng pilak o ginto o hindi tayo madadaan sa donasyon. Mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, mga tradisyon, na bakit? Na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Hindi ho dyan tayo binayaran ng mga tradisyon, mga pamanamana. Ganong kamahal ang pinantubos? Verse 19, kundi ng mahalagang dugo. Ganong kamahal? Kailangan magkatawang tawa ang Diyos.
at mabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kaya wag mong bayaran ang kasalanan mo ng iyong pagkakawang gawa, ng iyong relihiyon, ng iyong simbahan, kundi ng mahalagang dugo. Amen? Hindi mo kaya magbayad. Si Jesus ang nagbayad. Liwanag mo ba? Kaya nung maghandog si Cain at si Abel, kanino ang tinanggap? Kay Abel. Bakit? Sagisag yon ng isang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan. Kaya lang, alam mo ko, kung ako'y palangit pag namatay, at alam ko na ako'y tinatanggap ng Diyos ang aking paglilingkod, alam ko na ang Diyos ay natutuwa na sa akin, hindi na ang Diyos galit sa akin, dahil ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan, na pinanggagalingan ng puot ng Diyos. Kayo ba'y ligtas na? Kayo ba'y ligtas na? Then number 3. The disobedient abides under God's wrath. Yan ang una. Then number 2. The deficient sinners are unable to discharge God's demands. Kaya si Kristo ang gumawa niyan. Ito, number 3. The deliverer died to appease God's wrath. The deliverer died to appease God's right. Si Kristo ay hindi namatay na nag-aksaya lang ng buhay. Si Kristo ay namatay para maalis ka sa galit ng Ama. At bakit siya lang ang pwedeng mag-alis? Sapagkat siya lang ang pwedeng hindi magkasala para sa atin. Bakit siya hindi pwedeng magkasala? Dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Si Kristo ay kakaiba ang pagiging tao. Hindi siya ipinaglihi sa kasalanan. Lahat ng tao ipinaglihi sa kasalanan. Kaya tayo ay ligtas na makasalanan. Pero si Kristo ay anak ng Diyos. Kaya likas na banal. Kaya siya lang ang pwedeng mamatay para sa ating makasalanan. At kung siya lang, hindi yun Pope. Hindi si Mary yun. Hindi Baptist yun. Amen? Hindi Mormon yun. Hindi born again yun. Hindi Catholic yun. Hindi Seventh-day Adventist yun. Si Kristo yun. Alam nyo, malalim to eh. Ang ganda sana, wala lang akong panahon. Diyan sa Proverbs, ganito. Karumal-dumal ang patayin na wala namang dapat ikapatay. Yung parusahan mo, yung inosente, karumal-dumal sa Diyos yun. Pero yung tanggapin mo ang makasalanan na wala lang, karumal-dumal din yun. Ngayon, bakit si Kristo pinatay? Wala namang kasalanan. Kasi dinala niya ang iyong kasalanan. Bakit naman tayo tatanggapin ng Diyos at tayo makasalanan? Kasi ibinigay sa atin ang katuwiran ni Kristo. Kaya kung ikaw na makasalanan ay magsisisi at mananampalataya, ibibigay mo yun kay Kristo. Si Kristo'y namatay para maalis ang puot ng Diyos. Bakit? Ibibigay naman sa iyo ang katuwiran ng Diyos. Yan po yung mga talata. Mahirap basahin lahat kasi wala na akong panahon. Yan po yung paliwanag. Naintindihan niyo ba? Kung sa basketball, may substitution. Diga? Bakit? Yung nasa loob, hindi laging makasyot. Dahil palitan niya, hindi makasyot. Paubos ang oras, wala man na i-shot. Di substitution. Ano ibig sabihin ng substitution? Lalabas yung nasa loob, papasok yung nasa labas. Tama ba? Ano ang substitution? Para tayo maligtas. Yung kasalanan mo, kinuha ni Kristo, at yung kabanalan ni Kristo, ibinigay sa iyo. Tama? Bakit? Kapag wala kang katwiran, kabanalan ni Kristo, mananatili ka sa puot ng Diyos. Pero nung kunin ni Kristo ang iyong kasalanan, si Kristo ang kinamuhian ng Diyos. Klaro ba? Kayo ba'y lalabas dito na masaya? Dahil naintindihan ko at sinasampalatayanan ko, ang Diyos ay tuwa na sa akin at inaantay na niya ako sa langit.
Kung nananalangin kang ngayon na, ay di ayos. Walang problema. No? Pero ang wag mo na, Panginoon, gusto ko pa maglingkod, at least, nabubuhay ka ng tuwa ang Diyos. Dahil nasa iyo si Jesus. Pero kung hindi, mind you, nananatili ka sa puot ng Diyos. Only God is able. Then last, okay, ito na pala yung aking ibig sabihin panghuli. Number 4. The definite reason why only Christ can appease God's wrath. The definite reason why only Christ can appease God's wrath. Bakit siya lang? Basahin po natin ang 1 Timothy chapter 2 verse 5. Dito na lang tayo, ha? Basta pakibasa nga na lahat. Ilan sabi? May isang. Ang isa ba marami? Ha? Marami ba ang isa? Isa lang. Alam niyo ba, may isang tagapamagitan. Mediator. Kaya mali yung mediatrix. Mali po yun. Ano? Mediator. Kasi hindi man babae si Kristo. At saka bukod kay Kristo, wala nang ibang mediator. Bakit? Isa lang eh. At saka ano ang pamamag-itanan ni Kristo? Tao at ang Diyos. Bakit? Ang magkagalit ay banal na Diyos at makasalanang tao. So dapat ang gigitna diyan ay Diyos na tao. Naintindihan niyo ba yan? Ang magkagalit ay Diyos na banal at makasalanang tao. So totoo na, magkaaway ang tao at ang Diyos. Pero paano magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng paglulubag, reconciliation, dapat may pumagitna. Sino papagitna? Si Maria? Tatandaan niyo, si Maria ay tao lamang. Apostoles? Tao lamang. Sino magkaaway? Diyos at tao. May kakigitna ay tao ka lang. Uy. Dapat naiintindihan niyo yan. Sino pwedeng gumitna? Hindi din pwede ang anghel. Bakit? Una, hindi siya tao, hindi rin Diyos. Tama? Ang kinakailangan gumitna sa pag-itan na nag-aaway para pumayapa pinamag-itanan ng kamatayan ng Diyos na nagkatawan tao. Kaya walang pwede mamag-itan kundi si Kristo. Bakit? Siya lang yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya walang ebanghelyo ang hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos. Ano ba ang gospel? That is all about Jesus. Included yung kanyang deity and humanity. The definite reason why only Christ can appease God's wrath. Bakit siya lang ang pwede magpawi? Kasi siya lang yung qualified. Bakit siya lang yung qualified? Kasi yung siya ay Diyos at the same time ay tao. Naintindihan niyo ba yan? Ay. Alam mo kung siya'y tao lang, hindi niya kayang ipaglihing walang kasalanan. At kung siya'y tao lang, hindi niya kayang hindi magkasala. Ang tindi ng pressure. Tama ba? At kung siya'y tao lang, hindi niya kayang tubusin ang sanlibutan. Tao lang siya. Pero bakit kaya niya? Hindi lang Israel ang maligtas, kundi lahat ng mga bansa ay may maliligtas. Bakit siya hindi simpleng tao lang? Siya ay Diyos na nagkatawan tao. Kaya kung gusto mong maalis ang galit sa iyo ng Diyos, dahil may kinagagalitan ng Diyos, kasalanan, si Kristo lang ang pwede. God is able through Christ. Klaro ba? Pag tinanong ka, ikaw ba ligtas na? Oo naman, pero ako binyagan na eh. Hindi naiintindihan. Ay, okay, ikay matagal na may religion, hindi mo naiintindihan. Kaya kaligtas, wala ka na sa galit ng Diyos. Bakit na wala ang galit ng Diyos? Dahil may Kristong namamagitan sa Ama at sa tao. Ano ang kanyang pangpalubag loob sa Ama? Yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Maliwanag ko ba? Totoo ba ito sa inyo?
Dito ako magtapos. Napansin ko yung salitang kordero, may tatlo lang akong pinansin kasi hindi ko masusundan lahat eh. Ang kamatayan ni Kristo, yan foreordained. Yan po ay ibig sabihin nakapanukala na. Ang tibay niyan. Kaya ang tagapagligtas, nakaplano, si Kristo talaga, siya ay mamamatay. Yan, inihula na din yan. Paano? Sa panahon ni Adan at ni Eva, hindi inonor ng Diyos yung kanilang igos na pantaklob sa kasalanan. Lahat naman ng tao nahihiya sa kasalanan, nagtataklob. Kaso lang mali yung pantaklob. Relihiyon, o kay ministry, etc. Pero ang Diyos nagbigay ng balat ng hayop. Doon pa lang, pinapaaninag na talagang ang magtataklob ng kasalanan sa ilalim ng kahihiyan at galit ng Diyos, may mamamatay na walang kasalanan. Pero napansin ko doon, nung si Abel na at si Cain, are you with me? Hindi lang pala ang kordero ay may kinalaman sa pagtataklob ng kasalanan, pati sa pagsamba. Man, huwag mo sabihin sa akin natakloban ng kasalanan mo. Dahil ang kordero ng Diyos may kinalaman din sa pagsamba, sa paghahandog. At ito pa malupit. Dahil sa kordero ng Diyos, sabi ng mga anghel, dinadalhan ko kayo ng malaking balita ng kagalakan. Sapagkat ipinanganak ang tagapagligtas, dapat masaya tayo'y ligtas. Amen? Magandang balita yan para mabuhay ng walang kagaling-galing. Are you with me? Amen? Maliwanag ko ba? Hindi ko ito kayang iduldol sa inyo, pero at least yung pagpapaliwanag sa biyaya pa rin ng Diyos. Bahala, Panginoon. Sana tulungan tayo ng Holy Spirit. Pero pang tao, sabihin ko sa iyo, ikaw ay mananatiling nasa puot ng Diyos kung sa kabila ng napainggan mong katotohanan, ayaw mo pa rin yumuko at magsisi at manampalataya kay Kristo. Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa langit, salamat po na marami.